Sobra po kayong magsalita. Hindi niyo po binili ang pagkatao ko para po maging ganyan kayo sa akin, sir. Isipin niyo rin po sanang nararamdaman ng ibang tao. Nagbayad ako sa binili ko kaya sana inayos mo ang trabaho mo. Anong pakialam ko sa nararamdaman mo, ha? Dapat sanay ka na. Dahil mga alipin lang naman kayo mahihirap, di ba? Ay nako, bulok kasi ang mga pag-iisip nyo eh. Katulad ng mga buhay ninyo. Madali mo talaga mahalata kapag ugaling squatter eh. Kapag mahirap umintindi, alam na agad na walang pinag-aralan. Tapos sasabihin mo pang ako ang mali? Hindi ako naging edukado para lang sabihin ng mangmang na gaya mo ang kapasidad ng utak ko pagdating sa pangunawa. Tagalog pa tong usapan natin ha. Hindi mo na ako maintindihan. Paano pa ako mag-English ako sa harapan mo? Mas lalong sampal sa iyo ang katotohanan na hindi mo ko kayang abutin. Dahil ang mahirap na gaya mo, palaging nakayuko sa lupa at namumungkal ng makakain mula sa mga tira-tira naming mayayaman. Iba-iba man ang trabaho ng bawat tao, lahat ay may mahalagang ambag sa lipunan. Tulad ni Oliver, isang delivery rider. Bit-bit niya araw-araw ang pag-asa ng kanyang pamilya. Kapalit ay pagod at panganib sa kalsada. Ngunit ang trabaho na para sana sa kanyang pamilya ay klase rin ng trabaho na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Magkakaroon pa kaya ng maayos na pakikitungo ang bawat tao kung malalaman din nila ang pinagdaraanan ng iba? O sadyang may mga tao pa ring magiging masama kahit pa man pinarurusahan na sila gamit ang itim na kapangyarihan? Mahal, ang tubig mo, huwag mong kalimutan. May dala ka bang extrang t-shirt mo? Yung towel mo ha? Huwag ka magpapatulo ng pawis. Naku, hindi ka pa naman pwedeng magkasakit. Alam mo naman na ang hirap ng buhay ngayon. Opo, mahal ko. Dala ko lahat ng kailangan ko. Nandun yung sa compartment. Nakakainis ka na, panay ka ganyan. Nag-aalala ko sa'yo. Sa susunod kapag may nakita ka mas maayos na trabaho, pasukan mo na yon. Ayokong palagi kong iniisip na nasa kalsada ka, lalo na ngayon na ang daming nababalita na puro na lang aksidente ang nangyayari. Nag-iingat ako palagi dahil may pamilya akong uuwian. Nag-iingat ako kasi alam ko na naghihintay sa akin ang maganda kong misis at ang anak kong pogi na tulad ko. Masasanay ka rin na palagi akong nasa kalsada. Mas maganda nga itong ganitong trabaho eh. Alam mo ba na si paring Troy, ang laki ng kinikita niya kada araw lalo na kapag ang daming booking. Tapos may tip pa ang mga customer. Hindi mo naman kasi maiaalis sa akin na mag-alala sa'yo eh. Hindi ako makampante sa kalsada. Kasi, sige, sabihin na natin na nag-iingat ka nga. Pero paano naman yung ibang driver na pwedeng makapagpahamak sa'yo? Sa isip mo lang yan, okay? Kailangan natin to. Dahil ang laki ng gastos natin pang araw-araw. Kailangan ng anak natin ng gamot. Tapos kailangan pa rito sa bahay. Ayoko naman na ikaw ang mag-isip palagi ng pera. Tiwala lang ha. Kaya naman natin to eh. Palagi kang magdadasal ha. Para may gabay ka kapag nasa kalsada ka. Kahit na ayaw ni Elvira na paalisin ang asawa niya, kailangan nilang magkaroon ng pagkakakitaan. Luma na ang motor na gamit ni Oliver pero magagamit pa naman yon para sa pagdala ng mga kailangan niyang i-deliver. 10 taon na silang kasal at mayroon silang isang anak na mayroong sakit sa baga. Yun ang dahilan kaya humahanap ng pera si Oliver para makaipon ng pera na magagamit nila pampagamot sa bata. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang lahat para kay Oliver. Ito pala yung pambayad sa kuryente at sa tubig. May bigas pa naman tayo, no? Yung kikitain ko bukas, bibili ako ng 1 sakong bigas tapos ikaw na lang ang mag-grocery. Bilang mo na rin ng merienda si B-Boy. Konting tipid lang muna tayo sa budget. Salamat, mahal ko. Ang swerte namin ni B-Boy dahil sobrang responsable mo. Kahit na nahihirapan ka na, todo kayod ka pa rin. Kaya alam ko talaga na tama ang lalaking pinakasalan ko dahil palagi mong pinapakita na gusto mong umasenso para sa pamilya natin. Swerte pa ba kayo sa lagay na to? Hindi ko nga kayo mabigyan ng magandang buhay.
Nagtitiis kayo sa patingi-tingi lang. Lalo ka na. Nung kinasal tayo, pinangako ko sa'yo na bibigyan kita ng magandang buhay. Pero anong nabibigay ko sa'yo? Puro na lang yata problema. Ano ka ba? Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag mong mamaliitin ang sarili mo? Grabe na nga ang sakripisyo na ginagawa mo eh. Imagine, palagi kang nasa kalsada. Kahit na nangingitim ka na at palaging amoy pawis, todo kayod ka pa rin. Para saan ba ang sinumpaan natin sa harap ng Diyos? Di ba sa hirap at ginhawa magkasama tayo? Kahit na anong hirap pa to, kakayanin natin. Pasensya ka na mahal ah. Kasi ang konti ng kitaan ko ngayon eh. Ang hirap makatsyempo ng mga customer na malaki magbigay ng tip. Tapos panay malalapit lang ang kinukuha kong delivery. Meron nga kanina malaki sana yung bayad kaso naman di naman kasya sa motor ko yung ipapadeliver niya. Tapos babasagin pa. Gusto ko sanang patusin kaso baka masira ako tapos ako pa magbayad. Minsan nga kapag nasa kalsada ako tapos nakakakita ako ng pamilya na masayang nasa labas, iniisip ko kung kailan ko kaya yun magagawa sa inyo. Ang dami kong pangarap, kaso ang hirap abutin. Ayos na nga ang sakto. Kung hindi mo naman kaya, huwag mong ipipilit. Darating din naman ang panahon na makakaahon tayo eh. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko at may pangarap ka. Kaya huwag mo nang pag-iisipin yan, ha? Pag-usapan na lang natin ang trabaho mo. Kumusta naman ang pakikisalamuha sa ibang tao? Alam mo ba mahal ko, dito sa trabaho kong to, nalaman ko na iba-iba pala talaga ang ugali ng mga tao, no? Kasi may mga mababait, yung iba nagbibigay pa sa akin ng tubig. Meron naman mga masusungit. Yun bang kaalis ko lang para magatid sa kanila, panay ang tawag? Baka raw kasi mang-scam ako. May mga madaling pakiusapan, may sakto lang. Meron na sobrang hirap kausap. Ay, pahabaan na lang talaga ng pasensya. Siguro, marami din mga scammer sa ganyan, kaya akala nila lahat gagawin yun. Hindi ba natatrack sa app kung sino ang rider? Di ba meron naman nun? Nung nakaraan pinakita mo sa akin yun ah. Bakit hindi ganun ang gawin nila? O kaya picture ng rider para mas madali mahanap? Oo, meron nga nun. Pero may ibang nagdi-deliver kasi na nakikigamit lang ng app. Kaya yung nakalagay na name nila, hindi talaga yun yung rider. Ilang beses na raw kasi sila natakbuhan ng gamit. Kapag hinahanap nila yung name na nasa app, sinasabi na hindi rin niya alam. Medyo matagal din kapag mag-submit sila ng ticket para sa reklamo nila. So magulo talaga. Ito kanina lang to nangyari Kasi di ba meron kaming pwesto kapag magpapahinga. Ang dami ko nakikitang rider dun. May isa dun ang sabi niya ang sungit daw ng customer. Kaya ang ginawa niya, tinagalan niya mag-deliver. Naghihintay pa siya ng double booking. Parang nangiinis pa talaga siya lalo. Oh, bakit naman niya yun ginawa? May mga kakaiba rin kasing ugali ng rider na ganyan. Tapos iisipin ng iba pare-pareho kayo. Kaya kahit hindi mo gawin, magagalit din sila sa'yo. Hindi ko nga rin alam sa kanya Basta ang sabi niya kapag hindi kasundo ang customer, pinapahirapan niya. Minsan kinabukasan niya pa hinahatid yung item kahit gaano pa yun kahalaga. Tinuruan niya nga ako na pwede naman daw kaming manguha hanggang 3 booking. Sinubukan ko yun kaso lang ang hirap pala. Parang maghapon ka rin maghihintay. So yung pagdideliveran mo, maghapon din maghihintay. Ang malala pa ka mo kapag traffic. Medyo hindi ako sanay sa ganun kasi tawag na ng tawag yung customer. Ano ba yung mga mahihirap i-deliver? Bukod sa babasagin, yung pagkain. Kasi minsan naaalog sila sa box. Lalo na kapag may sabaw natatapon. Kapag ganun, nagagalit na yung customer. Minsan hindi ko nakikita kapag nag-a-accept ako ng order. Kaya saka lang ako magka-cancel kapag nandun na ako. Mahirap din pero kaya naman para sa pamilya. Isa pa sa nakakatuwa kapag nakakausap ko yung ibang mga rider. Meron kasi doon kapapanganak lang ng asawa niya. Tapos kinukwento niya na halos 15 hours na siya sa kalsada para makarami ng booking. Iba-ibang account hawak niya Ako nga, pinag-iipunan ko ngayon yung Grab para dagdag kita rin. Kahit wag na yung ganun. Ayos na nga yan na 8 hours ka lang Maayos din naman ang kita mo. Huwag mo masyadong abusuhin ang katawan mo dahil baka nakakalimutan mo na tumatanda ka na. Lagpas ka na sa kalendaryo, mahal. Kailangan ng katawan mo ng sapat na pahinga. Grabe ka naman sa tumatanda. Pogi pa rin naman ako, di ba? Tignan mo nga, dami pa rin lumilingon sa akin. Sus!
Lagi ka naman pogi eh. Kahit na amoy pawis kang umuuwi, ang pogi mo pa rin. Okay lang tingnan ka nila, basta dapat akin ka lang. Naku naman, naglalambing yata ang asawa ko ah. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng baby girl? Mahal naman eh, ano ba? Umayos ka nga dyan. Nakakainis na! Tigilan mo yan, nakikiliti ako! Mahal! Tignan mo, kahit na ilang taon na tayo mag-asawa, kinikilig ka pa rin sa akin. Grabe, baliw na baliw ka talaga sa kapugian ko, no? Eh sino ba namang hindi kikiligin sa pagiging maalaga mo sa pamilya? Ayan, lumalaki na naman ang ulo mo kapag sinasabihan kang pogi. Basta pangako ko sa inyo, mahal. Kapag naging maayos na tong trabaho na ginagawa ko, makakagala rin tayo sa magagandang lugar. Tapos sa birthday ni B-Boy, kakain tayo sa magandang restaurant. Magsasangyupsal tayo. Pero dun tayo sa mamahalin para masarap ang karne. Kahit saan pa yan, basta magkakasama tayo. Kahit simple lang yan o sa mumurahin pa. Ang mahalaga naman doon, masaya tayo at magkakasama sa lahat ng mahalagang araw para sa atin. Basta ako gusto ko sa magagandang lugar. Kasi deserve nyo rin maranasan yun. Sa dami mo ba namang tiniis, hindi sapat ang simple bilang pasalamat ko sa'yo. Gusto kong mas lalong ipakita kung gaano ko ba kamahal ang pamilya natin. Alam mo ba, kapag nasa labas ako tapos nakakakita ako ng magagandang lugar, naiisip kita. Kasi dati kapag nagde-date tayo, hilig natin magpunta kung saan-saan. Tapos ngayon naiisip ko na kapag nagkapera ako, dadaling ko kayo doon ni B-Boy. Gusto ko kasi na makita nyo rin ang magagandang lugar na nakikita ko. Maraming pangarap si Oliver para sa kanyang pamilya. Nais niyang makabawi sa sakripisyo ng kanyang asawa, sa mga pagtitiis nito sa hirap para lang makasama siya. Mahal niya ang pamilya niya, kaya lahat ay gagawin niya para lang sa kanila. Habang nagpapatuloy ang mga araw, nagkakaroon ng aberya ang trabaho ni Oliver. Dahil na rin sa panahon at sa iba't ibang tao na nakakasalamuha niya. May mga araw na mababait lahat ng customer. Meron namang araw na halos lahat sila ay masusungit. Pero kahit na ganon, tuloy lang siya sa laban dahil mas pinaninindigan niya na mas mahalaga ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. Naku mahal, bilisan mo, magpalit ka kaagad ng damit. Basang-basa ka ng ulan. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ang sabi ko naman sa'yo kanina, umuwi ka na, di ba? Para sana hindi ka naabutan ng ulan. Alam ko na pawis ka kanina, tapos naulanan ka pa. Baka pasmahin ka niyan eh, magkasakit ka pa. Ayos lang ako, mahal. Kanina kasi pauwi na dapat ako kaso may nag-book malapit lang sa daraanan ko. Kinuha ko na, sayang naman eh. Dagdag kita rin yun. Saka nasiraan ako ng motor, inayos ko pa. Hindi ko naman alam na bubuhos ng ganyang kalakas ang ulan. Alam mong ayaw ko ng ganito eh. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Ayos na ba ang motor mo? Kinakabahan pa naman ako kapag naririnig ko na may nasisira sa motor mo. Baka kung anong mangyari sa'yo. Ay naku, hindi ko talaga kakayanin. Kumalma ka na, mahal. Oo, ayos naman eh. Medyo kinakalawang na rin kasi yung kadena. Hindi ko na kasi nalalagyan ng langis. Pero bukas bibili ako. Tapos mag-change oil na rin ako. Okay lang ang lahat, ha? Ikaw palagi ka na lang nagpapaka-stress. Sabi ko naman sa'yo, walang masamang mangyayari sa akin. Pwede pa bang ibiyahe yan? Baka madisgrasya ka naman kasi. Bukas, ipaayos mo na lang muna. Huwag ka na pumasada ha. Check mo muna kung maayos ba yan. Luma na kasi yan eh. Ilang beses na yung pinagawa. Alam ko yan, pwede pa naman yan eh. Ikaw ang dapat pumalma kasi masyado ka natataranta. Matagal na nating gamit ang motor na yan kaya alam ko na bawat parte dyan at kung ano ang sira. Hindi naman ako babiyahe kung alam kong delikado eh. Ayoko rin naman kayong iwan. Kaya okay na ha? Eh, hindi mo naman kasi maaalis sa akin na mag-alala sa'yo. Tag-ulan pa ngayon. Madulas ang kalsada. Ang daming pwedeng mangyari. Ang dami ko nakikitang mga balita. Alam mo ba, tuwing nakakabasa ko ng mga aksidente, gusto na kitang patigilin dyan sa ginagawa mo. Iba pa rin kasi talaga ang kalsada eh. Mahirap mahulaan ang mga pwedeng mangyari. Mahal, okay lang ha? Kaya ko to. Tara na, kumain na tayo. Nasaan na si B-Boy? Tawagin mo na.
Sabihin mo may pasalubong ako sa kanya. Kahapon kasi sabi niya gusto niya ng mais eh. Kaya dumaan talaga ako sa bayan. Kumusta na pala ang lagay niya? Ang sabi mo kanina, medyo may dugo sa plema niya. Naku, tulog na. Pinakain ko na siya kanina pa para makainom ng gamot. Hindi ko nga alam kung dahil lang sa ubo niya yung dugo eh. Kasi kanina ubo siya ng ubo. Baka kako nagasgas yung lalamunan niya. Kaso nag-aalala pa rin ako dahil may history na siya ng nagsuka ng dugo dati, di ba? Natatakot ako, baka mamaya bumalik na naman yun kahit na naggagamot na siya ngayon. Pumunta kayo sa ospital bukas ha para sa check-up. Gamitin mo na yung pera na iniipon natin para sa pagkuha ng bagong motor. Bakit? Kailangan mo rin yun eh. Oobserbahan ko pa siya bukas. Kung may spot pa rin ng dugo sa plema niya, saka kami pupunta sa ospital. Ilalapit ko na lang sa munisipyo. Mas mahalaga naman ang kalagayan ng anak natin. Nagagamit ko pa naman yung motor eh. Hayaan mo na, makakaipon pa naman ulit ako. Basta unahin palagi ang kalagayan ni B-Boy. Sobra na ang pagtitipid mo. Kumakain ka pa ba? Baka mamaya ginugutom mo ang sarili mo ah. Kailangan mo rin ng lakas dahil nagtatrabaho ka. Oo naman, may pinagbibilan kaming pagkain na mura lang. Pero ngayon, gutom na ako, tara na. Mas masarap pa rin ang luto mo syempre, kaya wala akong ganang kumain sa labas. Iba pa rin talaga ang luto ng misis ko. Pwede na nga sa mga fine dining eh. Iniiba mo na naman ang usapan eh. Dinadaan mo na naman sa biro tong kabang nararamdaman ko. Huwag ka na kasing mag-isip ng sobra palagi. Chill ka lang dapat. Basta ha, mag-iingat ka palagi. Huwag magpapagutom. Inilihim ni Oliver ang katotohanan sa kanyang asawa na kahit papagkain ay tinitipid niya ang kanyang sarili. Kilala niya si Elvira. Hindi yun titigil na paalalahanan siya kapag nalaman ang ginagawa niya. Tuwing kumakain kasi siya sa labas, naiisip niya na sayang ang pera kung pwede naman siyang maghintay pa ng kaunting oras para makakain sa bahay nila. Kinaumagahan, nagising sila dahil matigas ang ubo ng kanilang anak. Mahal, paabot naman ako ng pinakulo ko kanina. Ipapainom ko kay B-Boy. Ano to? Magpunta na kaya tayo sa ospital? Herbal yan. Turo sa akin ni Mama para daw matunaw ang plema. Maganda yan dahil kahapon tumigil din ang pangangati ng lalamunan ni B-Boy. Sige na, tulog ka na ulit. Ako na ang bahala sa anak natin. Kailangan mo pa ng konting lakas para mamaya sa trabaho mo. Sapat naman na ang tulog ko. Magluluto na ako. Pinigilan ni Elvira ang asawa niya na mag-asikaso sa bahay pero hindi nagpapigil si Oliver. Alam niya rin ang hirap ng asawa niya kaya gusto niyang tulungan ito kahit na sa simpleng gawaing bahay lang. Tanghali na nagbiyahe si Oliver dahil sinigurado muna niyang maayos ang anak nila. Humupa naman ang pag-ubo ni B-Boy pero kailangan pa ring antabayanan. Habang naghihintay ng booking si Oliver, napansin niya ang isang pamilyar na mukha. Si Travis, ang dati niyang katrabaho. Wow, big time ka na pala ah. Negosyante ka na ngayon. Ibang klase talaga ang mindset mo par. Ako, ito, tamang pasada pa rin. Naghihintay akong booking ngayon. Ang tumal nga kapag linggo eh. Kumusta na pala ang negosyo mo? Wala bang bakante dyan para dagdag kita lang? Nag-offer sa kanya si Travis na pwede siyang mag-sideline sa kanila bilang delivery rider ng mga item. Kaaalis lang daw kasi ng dati nilang rider kaya naghahanap sila ng bago. Natuwa naman si Oliver dahil magandang balita yon para sa kanya. Minsan kasi nahihirapan siyang makipag-agawan ng booking sa mga kapwa niya rider. Kaya dagdag kita na rin yung maibibigay sa kanya ni Travis. Nang makauwi siya ng hapon na yun, agad niyang kinausap ang asawa para ibahagi ang magandang balita. Parang kapareho lang din naman sa ginagawa ko. Yun nga lang, hindi na siya magbubuk sa app kasi sa akin na diretso. Mga damit binibenta niya. Alam mo ba, negosyante talaga yun eh. Kahit noon pa sa dati namin pinapasukan. Ang akala ko nga wala siya rito kasi ang alam ko, lumipat na sila ng bahay ng asawa niya. Hindi ko na rin kasi naitanong dahil halatang busy siya. Tapos natuwa ako sa offer, kaya yun na lang ang laman ng utak ko.
Mas okay yan. Kasi di ba nung nakaraan ang sabi mo, hirap kang makakuha ng booking kasi mag-a-accept ka pa lang may nakakakuha na? Oo, yun nga ang problema ko eh. Tignan mo ngayon, 2 lang booking pumasok sa akin. 3 dapat yun. Kaso nag-cancel yung customer nung nandun na ako sa kanila. Bigla niyang sinabi na sa iba na lang niya ipapadeliver. Loko-loko naman din kasi yung iba eh. Ang gugulo nila kausap. Minsan ginagawa pa nga kami laruan eh. Kung saan kami pinapapunta. Tapos bigla silang hindi sasagot sa tawag. Oo, katulad nung kinukwento mo sa akin kahapon. Doon sa pinaikot-ikot ka tapos wala naman palang ipapadeliver. Oo, meron pa niyan yung sa kasabayan ko rider. Pagpunta niya sa bahay nun, hindi naman daw nag-book. Ay, ewan ko ba? Dapat kapag bored sila, wag na nilang lukuhin ng mga taong nagtatrabaho. Grabe naman yung mga ganong tao. Hindi na yata sila nag-iisip eh. Sana naman alam nila na nagpapakahirap din ang mga rider. Hayaan na natin yan. Dahil hindi naman talaga natin maiiwasan na may mga ganyang klase ng tao eh. Sa positive side na lang tayo. Basta kapag naging regular rider na ako sa shop ni na Travis, doon alam ko na makakaipon talaga tayo ng sapat na pera. Kapag nakabili na ako ng bagong motor, magdadagdag na ako ng iba pang pagkakakitaan. Tapos kapag nagtuloy-tuloy na at talagang pinalad ako, pwede ka na magnegosyo dito sa bahay. Yan ang plano ha. At alam kong may awa ang Diyos. Ipagkakaloob din yan sa atin. Sana nga, mahal. Kasi gusto ko naman makatulong sa'yo. May trabaho nga na offer sa akin si Melissa. Kaso lang hindi ko naman pwedeng iwan ang anak natin. Alam mo naman yun, ang daming bawal sa kanya. Sa school nga, kinausap ko yung teacher niya. Pinagsasabihan ko rin niyang si B-Boy kasi ang gaslaw sa school. Sabi ko sa kanya, bawal nga siyang mapagod at hingalin dahil mahina ang baga niya. Naaawa nga ako kasi malamang bata pa siya. Gusto ng mga ganyang edad, puro laro. Simula pa noon, palaging limitado oras niya sa paglalaro. Hindi na, huwag ka na magtrabaho. Hayaan mong akong kumilos para sa atin. Dito ka na lang sa bahay, kapag may pera na tayo panimula ng negosyo, pwede na yun. Ayoko rin kasing sobra kang mapagod eh. Nagtatanong nga ako doon sa may frozen food. Maganda rin yun eh. Sila na magsusupply sa atin tapos may pinapahiram pa silang freezer. Mura lang din yung starting, pero saka na yun kapag kaya na talaga natin. May ipon din natin yan, tiwala ka lang. Lahat ng pagsisikap na to, may magandang kahahantungan para sa pamilya natin. Nagpatuloy ang mga araw. Nagiging mas malaki na ang kita ni Oliver kumpara sa mga nagdaang araw noong hindi pa siya nagtatrabaho kina Travis. Isang hapon, bago siya umuwi, pinakiusapan siya ni Travis na ihatid ang isang maliit na plastic sa isang customer. Dahil malapit lang naman yon sa daraanan ni Oliver pauwi sa kanila, kinuha na niya. Nang makarating siya sa bahay ng pagdedeliveran niya, halos 1 oras siyang naghihintay sa labas dahil walang sumasagot sa tawag niya. Ilang beses na rin siyang tumatawag sa gate pero wala talagang tao na nakakarinig sa kanya. Nais na sana niyang umuwi at sabihin kay Travis na bukas na lang niya ibabalik, pero saktong lumabas naman ang isang lalaki. Halatang masungit ito dahil nakakunot ang noo. Malaki ang katawan at hindi mabilang na ginto ang nakakabit sa katawan. Magandang gabi po, Sir Baron. Ikaw ba yung tawag ng tawag sa akin kanina pa? Opo, kanina pa po ako rito eh. Nag-doorbell na rin po ako pero wala pong lumalabas. Akala ko po walang tao. Bukas ko na nga po sana to dadalhin sa inyo. Paalis na po sana ako eh. Ikaw yung kanina pa nang iistorbo sa tulog ko? Alam mo ba na pagod ako ngayong araw, ha? Wala kang respeto, no? Pasensya na po, hindi ko naman po alam. Inuutusan lang po akong dalhin to. Wala rin naman po kasing nakapagsabi sa akin na natutulog kayo. Kung alam ko lang sana, hindi po ako tumawag. Akin na nga yan. Baka nakawin mo pa yan. Ang mahal-mahal yan eh. Wala ka namang pambili niyan. Ito ang tatandaan mo sa susunod ha. Kapag natutulog ako, huwag kang mangiistorbo. Wisit ka eh. Hindi ka marunong rumispeto ng personal space sa isang tao. Sa bagay, walang alam sa ganyan na mga mahihirap. Galawan nyo mga pang-squatter eh. Sobra naman po kayo, sir. Hindi ko rin naman po alam kung anong oras kayo natutulog.
Kapag po kasi may mga deliver ako, alam na po ng customer yun kung may darating sa kanila. Minsan po sila na magsasabi ko anong oras pwedeng dalhin. Wala naman pong sinabi sa akin yung nag-utos na tulog po kayo. Ang tanga-tanga mo, no? Hindi mo ba naiintindihan na sinasabi ko sa'yo, ha? Ano bang mahirap intindihin doon? Pinapahalata mo masyado na bobo ka eh. Ang kitid ng utak mo. Ang hirap mong pagsabihan. Sakit nyo naman po magsalita, sir. Nagtatrabaho lang po ako. Ayun na nga. Nagtatrabaho ka, hindi mo inaayos. Alam mo bang sa lahat ng pinakaayaw ko ay ang mga taong bobo? Sinira mo na ang gabi ko. Isip na yan. Pasensya na po ulit, sir. Sige po, aalis na ako. Hindi natapos ang pagsasalita ng lalaki hanggang sa makaalis na si Oliver. Maraming beses naman na siyang nakarinig ng masasakit na salita mula sa iba't ibang tao, pero masyado siyang natamaan sa mga salita ni Baron. Nang gabing yun, naabutan siya ng asawa niya na nakaupo sa sofa at nakatulala. Ano nangyari sa'yo, mahal? Ayos ka lang ba? May problema ka ba? Wala, may naiisip lang ako. Tingin mo ba talunan akong tao? Dahil ito lang yung kaya kong trabaho? Ano ba yung sinasabi mo? Kahit na kailan hindi kita nakitang talunan. Ang trabaho mong yan ang nagbibigay pag-asa sa pamilya natin. Ang mahalaga, lumalaban ka ng patas. Kaya huwag mong iisipin na talunan ka dahil ang trabaho mo ay hindi basta trabaho lang. Kasi kami ng anak mo, proud na proud sa'yo dahil nagagampanan mo ng tama ang responsibilidad mo. Nakaramdam ng kaginhawaan si Oliver nang marinig niya ang sinabi ng kanyang asawa. Lumakas ulit ang loob niya para gawin ang kanyang trabaho. Doon niya nalaman kung para saan nga ba siya lumalaban at iyon ay para sa kanyang pamilya at sa pangarap niya para sa kanila. Kinaumagahan, masayang nagsalo-salo sina Oliver at pinag-uusapan ng iba't ibang bagay sa positibong paraan. Malapit na ang birthday ni Biboy ah. Malapit na tayong kumain sa Samgyupsal. Anak, marunong ka na ba mag-chopsticks? Kahapon pa yan nag-aaral mag-chopsticks. Nakita ko pa kanina nanonood pa ng tutorial. Excited na excited eh. Pati nga yung bigay na pansit sa kanya kahapon, chopsticks ang ginamit. Natatawa nga ako sa kanya. Nakakatuwa naman. Paborito niya kasi dun eh. Nakikita ko sa mga pinapanood niya, puro mga Samgyupsal. Alam mo ba, kahit sa mga kalaro niya, sinasabi niya yan. Itong bata na to talaga, pinagkakalat pa sa lahat. Pinagmamalaki niya yon na ililibre mo nga kami sa birthday niya. Kaya nga todo kayod ako ngayon eh, para mas maraming ipon. At kapag tapos natin kumain sa Samgyup, magpupunta naman tayo sa salon para magpareband ka. Tignan mo nga yung buhok mo, oh. Mukha ng pugad ng ibon. Tignan mo nga anak ko, baka mamaya dyan nagaling ang itlog na niluluto ni mama mo. Ikaw talaga. Umupo ka dyan. B-boy, kumain ka na. Sasabayan mo pa ang kalokohan ng tatay mo. Wag na, okay na tong buhok ko. Gagastos ka pa eh. Mahal kaya sa salon. Magpapagupit na lang ako para kahit paano, hindi rin maaksaya sa shampoo. Mas mahal ko naman kayo, no? Alam ko naman na gusto mong mapaayos ang buhok mo. Diyan mo nga ako naakit nun eh. Akala ko, kinukuha na ako ng diwata kasi di ba ang sabi nila na nangunguha ng pogi ang mga diwata? Talagang diwata pa ah. Ano bang meron ngayon at ang kulit-kulit mo ha? Hindi ba pwede maglambing ako? Kasi nga, kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin eh. Kaya ganito ako. Ang dami kong energy. Kasi ang dami nyo ring love para sa akin eh. Yung energy ko na bigay nyo, ang gagamitin ko ngayong araw para makapagtrabaho. Para kayong superpowers ko. Kaya mas lalo kang nagiging pogi sa paningin ko eh. Ang galing mo mambola. Oh, pambobola ba yun? Nagsasabi kaya ako ng totoo. Oo na, sige na. Tara na, kumain na tayo. Ang dami mong sinasabi dyan. Masaya sila habang pinagsasaluhan ang almusal. Puro tawanan at kulitan. Ngunit sa bawat tawa nila, may kakaibang nararamdaman si Elvira. Pero pilit niyang nililihis ang utak niya sa negatibong pag-iisip.
Habang nag-aayos ng gamit si Oliver, nilapitan siya ng asawa para iabot ang helmet. Mahal, huwag ka na lang muna kayang umalis ngayon. Pahinga ka muna. Ha? Bakit naman? Hindi naman ako pagod ah. Saka maganda naman ang panahon. Hindi mainit, hindi rin umuulan. Kasi ewan ko rin sa nararamdaman ko. Sige na, dito ka na lang muna sa bahay. Kahit ngayong araw lang, samahan mo na lang muna kami ni B-Boy. Mahal, kung nag-aalala ka na naman, please lang. Okay lang ako. Wala akong sakit, maayos ang motor, maayos ang panahon. At higit sa lahat, maingat ako sa pagmamaneho ko. Hindi ko kasi alam bakit ganito ang pakiramdam ko. Maaga ka na lang umuwi. Sige na. Okay po, mahal. Sige, mamayang 3 p.m. uuwi na ako. Mag-iingat ka palagi ha. Huwag kakalimutan na palaging mag-pray. Check mo ang motor, ang helmet, laging isuot. Maging mapagmasid ka sa paligid ha. Huwag ka mag-overtake kapag alam mong alanganin. O kaya, mas maganda, huwag na talaga mag-overtake. Mahal. Opo, mag-iingat ako. Dahil gusto kong palagi makauwi ng ligtas. Ayoko na nag-aalala ka ng ganyan. Basta, uuwi ako mamaya para naman mapanatag ka. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni B-Boy. Mahal na mahal din kita. Hihintayin kita ha. Ipagluluto kita ng paborito mong merienda. Umalis si Oliver para muling magpatuloy sa trabaho. Wala naman siyang napapansin na kakaiba, kaya kapag may pagkakataon siya, tinatawagan niya ang asawa niya dahil alam niyang nag-aalala ito sa kanya. Bago siya umuwi, muli siyang inutusan ni Travis na dalhin ang isang bundle ng mga damit dun ulit sa bahay ng lalaki na nangmata sa kanya. Kahit na ayaw ni Oliver, sinunod niya pa rin ang utos sa kanya dahil wala namang ibang tao na gagawa nun. Pagkarating niya, sakto naman na naroon na sa labas ng bahay ang lalaki. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay dyan. Anong balak mo? Nanakawin mo yan? Sir, ngayon lang po kasi sa akin to inutos. Saka bakit ko naman po yan nanakawin? Ni minsan po hindi ako nagkaroon ng interes sa gamit ng ibang tao. Akin na nga yan. Bibilangin ko kung kumpleto to. Ano tong mga to? Yan po ang pinadala sa akin. Mali po ba? Hindi ito ang binili ko. Nasaan na yon? Animal ka, pinalitan mo na kaagad. Aray ko, sir! Ang bastos nyo naman po. Bakit nyo po ako binato ng damit sa muka? Ano po bang mali dyan? Hindi ko po yung pinalitan, wala akong alam sa binili nyo. Pwede nyo naman po akong kausapin na maayos eh. Hindi po yung nananakit kayo at naninigaw. Hindi ganitong kulay ang binili ko. Ang sabi ko kulay blue. Mukha bang blue to, ha? Tanga ka ba tumingin ng kulay? Kailan pa naging blue ang gray? Bobo! Nagde-deliver lang po ako, sir. Kung gusto nyo po, pwede nyo naman pong ibalik eh. Pwede naman po akong kausapin ng maayos. Kahit ako na po ang kakausap sa pinagbilhan nyo niyan. Nakakabwisit kang kausap. Wala kang alam, ha? Sana bago ka umalis doon, tinignan mong maigi para malaman mong tama ang dadalin mo sa akin. Gamitin mo rin kasi ang utak mo. Kahit nakatiting lang yan, gamitin mo. Sir, wag nyo naman po akong duruin. Di ko nga po alam kung anong order nyo eh. Dinideliver ko lang po kung ano ibinibigay sa akin. Kaya pasensya na po kung mali yan. Intindihin mo ang sinasabi ko. Ayokong paulit-ulit na lang tayo rito. Mali ka nga ng deliver. Mali ka! Ano bang hindi mo maintindihan doon, ha? Punyeta, hindi naman ako nag-i-English para hindi mo maintindihan, ha? Ang liit ng utak mo talaga! Ayoko na po makipagtalo, sir. Kasi hindi ko rin naman po talaga alam kung anong laman ng plastic na yan. Yung pinagbilan nyo po ang may alam niyan. Tatawagan ko na lang po si Travis para palitan yan. Tingnan mo, hindi talaga makaintindi. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Anong grade ba ang natapos mo? Nakapag-grade 3 ka man lang ba? Bakit naman po umabot sa ganyan tanong, sir? Labas na po yan sa trabaho ko. Hindi naman po yan ang usapan natin kanina. Dahil dyan makikita kung hanggang saan lang ang alam mo. Hindi ka siguro nakapagtapos ng grade 6 eh. Alata sa'yo eh. Alam mo bata, ako, ang dami kong tinapos na kurso. Principal ako sa school. Nagtapos din ako ng 3 kurso.
pumasa ako sa board exam at top notcher ako. Alam mo ang ibig sabihin nun? Matalino ako. Hindi ako bobo katulad mo. Kaya nga ganito ang buhay ko eh. Hindi katulad ng ganyan sa'yo. Nasa utak kasi yan. Kaya kayong mga mahihirap, nananatiling mahirap kasi yung mga utak nyo kapraso lang. Sir, medyo nakaka-offend naman po yan. Di naman po natin pinag-uusapan ang estado ng buhay dito eh. Hindi man po ako kasing talino nyo. Alam ko naman po ang pakikipagkapwa-tao. At ang trabaho ko po na ito ay para sa pamilya ko. Ayan na naman. Gusto mo na naman bang ulitin ko? Nananawa na ako sa paulit-ulit na paliwanag sa'yo. Kung sana gumamit ka ng utak bago mo dalin sa akin tong punyetang maling kulay na damit na to, maayos naman sana. Sir, hindi ko nga po kasi alam. Ako na lang po ang hihingi ng pasensya kung mali ang binigay na kulay sa inyo. Sorry na po. Paano nga hindi mo alam? Ikaw ang nagdala sa akin. Imposible na hindi mo tinitignan to bago mo dalin sa akin. Nagmamaang-maangang ka pa dyan eh. Mamaya yung order ko pala sa iba mo binigay. Marunong ka ba magbasa, ha? Nakita nyo naman po na nakabalot yan. Hindi ko po sinilip ang laman yan. May pangalan nyo po at kayo lang ang dinalan ko. Wala po kayong kasabayan kaya hindi po ako nagkamali. Hirap makipag-usap sa'yo. Kaya ayoko nakikihalubilo sa mga kagaya mo eh. Kaya walang pag-asang umasenso ang Pilipinas kasi may mga katulad mo. Ayan, yung mga ganyang ugali. Malamang isa ka rin dun sa mga tao na nang scam ng kapwa nila eh. May ganyan ako nakasalamuha na rider. Mali yung dinala sa akin. Bumili ako ng equipment sa online shop tapos dinala sa akin ng rider. Tapos pagbukas ko hindi gumagana. Bakit ganyan kayo ha? Pare-pareho kayo ng utak. Sir, ang trabaho po namin dalin sa inyo mga order nyo. Hindi po kayo sa amin bumili kaya po hindi namin alam kung ano po ang binili nyo. Ayun na nga. Kasi hindi nyo inaayos ang trabaho nyo. Tingnan mo nga yung itsura mo at yung motor mong kakarag-karag. Diyan pa lang makikita mo na kaagad kung anong klaseng tao ka eh. Alam ko naman po na mayaman kayo, sir. Pero wag nyo naman pong matahin ang mga katulad ko na lumalaban ng patas sa buhay. Patas? Patas ba tong panloloko mo sa akin? Hindi po kita niloloko, sir. Nagdala lang po ako niyang inutos sa akin. Nagsabi na po ako kay Travis. Akin na po yan, sir. Ibabalik ko na lang po. Hindi! Bayad ko na to! Mamaya itakbo mo pa to. Sandali lang. Kukuhanan kita ng video at ipopost kita para maging aware ang mga tao sa panloloko mo. Sir, wag naman ganyan. Wala naman po akong ginagawa masama. Ayan, ipapakita kong mukha mong buwisit ka para mawalan ka ng trabaho at magutom kayo ng pamilya mong dukha. Ang mga mahihirap talaga. Makakita lang ng kaunting oportunidad, manloloko na eh. Kakarampot na pera lang to pero alam ko na malaking halaga sa inyo. Paano mo nasisikmura na pakainin ng pamilya mo nang galing sa panloloko mo, ha? Hindi ko ginawa yun kahit na kailan. Wala po akong pera na kinuha sa inyo, sir. Niloko mo na nga ako, di ba? Tignan mo itong binigay mong kulay sa akin. Hindi ito ang binili ko. Ano, saan ka pupunta? Aalis ka na? Hindi pwede yan. Baka gusto mong ipabarangay kita ngayon, ha? Huwag akong kinakalaban mo. Dahil kamag-anak ako ng mayor. May mga kakilala at kumpadre ako mga pulis. Kaya kitang ipahuli ngayon mismo. Please naman, sir. Nagtatrabaho lang naman po ako eh. Hinihintay na rin ako ng pamilya kong umuwi. Wala akong pakialam sa lintik mong pamilya. Hindi pa tapos ng problema ko. Kung sana inayos mo ang pagbibigay sa akin ng kulay, hindi na aabot sa ganito. Pwede mo naman sabihin sa akin na hindi mo alam ang pagkakaiba ng mga kulay. Pwede ko naman sabihin sa'yo eh. Kaso hindi. Nagmamagaling ka pa. Hindi ko naman po alam kung anong mali ang aaminin ko, sir eh. Hindi ko nga po alam na mali ang binigay sa inyo. Sana po maintindihan nyo naman yun. Ako pa ngayon ang hindi makaintindi? Ako pa ang pinagsasabihan mo? Hindi ako bobo katulad mo. May pinag-aralan ako para sabihin ko sa'yo. Kahit na kanino ka magtanong, alam nilang may utak ako. Mas lalo mo kong ginagalit eh. Wala kang kayang ipagmalaki sa akin dahil nagbayad ako para dito. Binayaran kita. Dapat alam mo ang serbisyo na dapat mong gawin. Hindi yung tatanga-tanga ka dyan, tapos magmamaang-maangan ka pa at sa akin isisisi ang hindi mo maintindihan. Kapag sinabi kong mali ka, mali ka!
Gusto mo bang unti-untiin kong ipaliwanag para mas maintindihan mo? Ang simple lang na sinasabi ko sa'yo pero walang pumapasok dyan sa kukote mo. Kaya hindi na rin ako magtataka kung hindi ka na makakaahon sa kahirapan dahil mahina yung utak mong animal ka. Sobra po kayong magsalita. Hindi niyo po binili ang pagkatao ko para po maging ganyan kayo sa akin, sir. Isipin niyo rin po sanang nararamdaman ng ibang tao. Nagbayad ako sa binili ko kaya sana inayos mo ang trabaho mo. Anong pakialam ko sa nararamdaman mo, ha? Dapat sanay ka na dahil mga alipin lang naman kayo mahihirap, di ba? Ay nako, bulok kasi ang mga pag-iisip nyo eh, katulad ng mga buhay ninyo. Madali mo talaga mahalata kapag ugaling squatter eh. Kapag mahirap umintindi, alam na agad na walang pinag-aralan. Tapos sasabihin mo pang ako ang mali? Hindi ako naging edukado para lang sabihin ng mangmang na gaya mo ang kapasidad ng utak ko pagdating sa pangunawa. Tagalog pa tong usapan natin ha, hindi mo na ako maintindihan. Paano pa ako mag-English ako sa harapan mo? Mas lalong sampal sa iyong katotohanan na hindi mo ko kayang abutin. Dahil ang mahirap na gaya mo, palaging nakayuko sa lupa at namumungkal ng makakain mula sa mga tira-tira naming mayayaman. Hindi tumigil si Baron sa mga salitang masasakit na ibinabato niya kay Oliver. Pinipilit lang ding lunukin ni Oliver ang mga yon dahil alam niyang hindi siya mananalo. Pinipigilan na lang din niya ang maiyak dahil ayaw niyang mas magmukhang mahina. Ilang mura at pangmamaliit sa pagkatao niya ang narinig niya. Lahat yon nakaapekto sa kanya dahil iniisip niya na paano kung makaranas ng ganoong salita ang pamilya niya dahil lang sa katotohanan na mahirap lang sila at hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral. Yun din ang dahilan kaya pinipilit ni Oliver na magsikap dahil gusto niyang mapaaral ang anak niya dahil ayaw niyang maranasan nito ang mababang pagtingin ng mga edukado sa tulad nila. Natigil na lang si Baron sa pagsasalita nang lumabas ang asawa nito at pinilit na siyang papasukin sa loob ng bahay nila. May mga kapitbahay rin na nasa labas at naririnig ang mga pangmamaliit sa kanya. Hiyang-hiya si Oliver dahil pakiramdam niya lahat na ng tao ay hinuhusgahan siya. Para bang wala na siyang mukhang maihaharap sa mga yon. Sobrang bigat ng dibdib ni Oliver habang nagpapatuloy siya sa pagmamaneho. Ilang beses din na tumatawag ang asawa niya pero hindi niya ito sinasagot. Pati kasi sa pamilya niya, naaawa na siya. Bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Para bang inalisa na rin siya ng karapatan na mangarap. Huminto muna sa isang gilid si Oliver para sagutin ang tawag ng asawa niya. Nagpakalma lang siya dahil ayaw niyang maging emosyonal siya kapag kausap ito. Mahal, bakit naman ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Nasaan ka na ba? Ayos lang ako, mahal. May inatid lang ako pero malapit na ako. Medyo traffic lang kasi may inaayos na poste. Sige, mag-iingat ka. Dahan-dahan sa pagdadrive. Niluluto ko na yung lumpiang gulay na paborito mo. Hinihintay ka rin ni B-Boy. Magpapatulong daw sa'yo gawin yung project niya. I love you, mahal. I love you too, mahal ko. Nang marinig ni Oliver ang boses ng asawa niya, nakaramdam siya ng kagaanan sa kanyang dibdib. Muli niyang naalala ang dahilan kung bakit ba siya lumalaban sa buhay. Nagpatuloy si Oliver para makauwi na siya. Payapa naman ang kalsada nang napansin niyang pagewang-gewang ang sasakyan sa unahan niya. Ilang sandali pa, bigla itong lumiko nang walang signal. Dahil mababangga roon si Oliver, agad siyang lumiko at nawalan siya ng balanse nang sumagi siya sa gilid ng isang sasakyan na nag-overtake.
Dahil sa nangyari, dumausdos siya sa kalsada at pumailalim sa isang sasakyan. Habang ang asawa naman niya ay nakakaramdam ng bigat sa dibdib. Napatigil si Elvira sa pagluluto at muling tinawagan ang asawa niya. Ngunit walang sumasagot. Binuksan niya ang pinto para maghintay, ngunit walang dumarating. Diyos ko po, sana po maayos makauwi ang asawa ko. Ay, bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Hindi ako mapakali. Ay, ano ba nangyayari sa'yo, Oliver? Bakit ba ayaw mong sumagot? Mahal, umuwi ka na. Muli siyang tumawag sa asawa niya at may sumagot naman, pero boses yon ng matandang babae. Agad niyang nalaman ang masamang balita na nagpalugmok sa kanya. Nag-aagaw buhay si Oliver dahil sa malaking pinsala na natamo niya sa aksidente. Halos mahimatay si Elvira dahil sa nalaman niya. Agad niyang tinawagan ang kapatid niya para puntahan siya sa bahay nila. Hindi niya pwedeng iwan ang anak niya na mag-isa at hindi niya rin kayang puntahan ang asawa niya. Dahil baka kapag nakita niya ang kalagayan nito ay atakihin siya sa puso. Agad din naman na dumating ang kapatid niya kasama ang pinsan nila. Ate, uminom ka muna ng tubig. Kumalma ka. Paano ko kakalma? Hindi ko alam kung anong kalagayan ng asawa ko. Kumusta naman si Biboy sa bahay? Yun, tulog na raw, sabi ni Cassandra. Dito na lang muna ako para may kasama ka. Alam ko na hindi ka masyadong nakakapag-isip ng maayos eh. Ano ba nangyari kay Kuya Oliver? Sabi ko na nga ba may kakaiba akong nararamdaman. Kaya ayaw ko siyang magbiyahe muna. Panay ang tawag ko sa kanya. Nakausap ko pa siya, ang sabi niya pauwi na siya. Tapos hanggang sa nabalitaan ko to, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko kaya kapag nawala ang asawa ko. May awa ang Diyos. Magiging maayos din si Kuya. Huwag kang mag-alala. Baka bukas magigising na siya. Ikaw, kailangan mong magpalakas at tatagan ng loob mo. Kailangan ka rin ng anak niyo, ate. Ang daming tumatakbo sa utak ko. Pwede bang wag muna kayong umuwi ni Cassandra? Hindi ko to kaya mag-isa. Oo, te. Wala naman kaming pasok. Basta magpakatatag ka, ha? Huwag kang basta susuko sa pagsubok na to. Kahit na maraming magagandang salita na sinasabi ang kapatid niya, wala pa ring maintindihan si Elvira. Dahil ang alam niya lang, nagpatong-patong na ang mga problema na kinakaharap ng pamilya nila. Malubha ang tinamo ni Oliver sa aksidente. May mga nabali siyang buto sa iba't ibang bahagi ng katawan niya, pero maayos naman ang ulo niya dahil may suot siyang helmet. Mabuti na nga lang daw at hindi yun natanggal dahil kung sakali, baka patay na si Oliver bago pa siya maitakbo sa ospital. Walang mahihinga ng tulong si Elvira, lalo na sa laki ng gagastusin nila sa ospital. May ipon sila para sa ipangkukuha ng motor at iyon ang ginastos niya. Malaki pa ang kakailanganin sa ospital kaya ang kapatid niya ang nag-aasikaso para ilapit ito sa mga kinauukulan. Ate, kain na muna tayo. Tapos mamayang tanghali, puntahan natin yung sa munisipyo para dun sa request natin na assistance. Wala man lang bang insurance si Kuya dun sa trabaho niya? Tinanong ko na yun. Ang sabi, wala naman daw siyang booking nung panahon na naaksidente siya. 5 oras na ang huli niyang booking. Kaya ibig sabihin, hindi nila sakop ang nangyaring aksidente. Pero ang sabi mo, may dinaanan pa si Kuya bago siya maaksidente. Doon yun sa trabaho niya kay Travis. Nagsabi na ako kay Travis at nagbigay naman siya ng kaunting tulong. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tumawag ang pinsan nila na si Cassandra
na kasalukuyang nagbabantay sa ospital. May sinabi siyang ipapadala na video na mukhang si Oliver ang naroon. Nang pinanood ng dalawa, doon nakita ni Elvira ang kaawa-awa niyang asawa na minamata ng isang lalaki. Maraming masasakit na salitang sinabi kay Oliver na pati ang pamilya at pagkatao niya ay tinapakan. Hindi na matapos pa ni Elvira ang panonood dahil humagulgol na siya ng iyak. Yon ang lalaki na huling nakausap ni Oliver bago siya na aksidente. At doon na nabuo ng paunti-unti ang galit ni Elvira. Nakiusap siya kay Travis para makuha ang lokasyon ng lalaki dahil nais niya itong makausap. Noong una, ayaw ni Travis pero napilit niya rin ito. Kasama ang kapatid niya, nagtungo sila roon. Magandang araw po. Nandyan po ba si Sir Baron? Pwede po ba namin siyang makausap? Sino ba kayo? Andito po kasi yung asawa ng rider na in-upload niyo po. Makikisuyo lang po sana kami na kung pwede, pakibura po yung video. Kawawa naman po kasi, nasa ospital ngayon dahil na aksidente. Bakit mo ko inuutusan sa mga dapat kong gawin? Wala kang karapatan. Kung anong gusto kong i-upload, yun ang gagawin ko. Totoo naman ang nasa video na wala siyang kwentang tao. Mas lalong wala kang karapatang sabihin sa asawa ko yan dahil hindi mo siya kilala. Mabuti siyang asawa at ama sa anak namin. Sariling opinyon ko yun dahil yun ang nakikita ko sa kanya. Isa pa, bakit ba kailangan niyo pa akong puntahan dito? Ano, hihingi ba kayo ng abuloy? Saka na, sendan niyo muna ako ng picture ng lalaking yon na nakahiga na sa kabaong para kung matutuwa ako, kahit 500 magbibigay ako. Malaking tulong na yun sa inyo. Walang hiya ka! Napakasama ng ugali mong lalaki ka! Naturingan kang edukado base sa pinagmamalaki mo pero hindi mo alam kung paano magpakatao. Paano mo nasisikmura na ipagmalaki ang utak na meron ka kung wala ka namang pakiramdam sa kapwa mo? Hindi mo alam kung paano maging matalino. Sa bagay kayo ng asawa mo. Pareho kayong walang pinag-aralan. Kaya pareho kayong lugmok sa kahirapan. Huwag mong ma-question-question ang talino ko ha. Dahil wala ka sakaling kinga ng narating ko sa buhay ko. Lumayas nga kayo rito. Tatawag ako ng pulis para dakpin kayo. Ewan ko na lang kung makalabas pa kayo sa kulungan. O baka paglabas mo, ililibing na ang bobo mong asawa. Ito ang tatandaan mo ha. May kalalagyan ka ring lalaki ka. Maghintay ka lang. Darating din ang gaba na magpapabagsak sa'yo. Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang ipagmalaki ang utak mong kinalawang na at yung budhi mong nangingitim na sa kasamaan. Hindi ako natatakot sa mga katulad ninyo. Wala naman kayong kayang gawin kundi ang iasa sa karma ang mga nangyayari. Lumayas na kayo rito. Wag na kayong babalik sa bahay ko, mga buwisit kayo! Inalalayan ni Aiki ang ate niya para umalis na roon. Dahil alam niya na kahit naman anong paliwanag nila sa lalaki, sarado ang kaisipan nito. Hindi tumatanggap ng pagkakamali si Baron at kahit na kailan, hindi niya rin pakikinggan ang salita ng mga taong mas mababa sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin nagigising si Oliver. May mga kaibigan at kaanak siyang dumadalaw sa kanya at nag-aabot ng tulong. Malaking pasalamat ni Elvira sa mga yon dahil kahit na paano ay nakakatulong ang bigay nila sa pinansyal nilang problema. Ngunit gabi-gabi pa rin siyang binabagabag ng galit niya kay Baron. Lalo pa at hindi pa rin tumitigil ang lalaki sa paninira nito sa asawa niya. Bad trip talaga tong matanda na to eh. Ang tanda na hindi pa nagbabago. Parang walang kinatandaan. Ang kitid ng utak, sobra. Naiinis na ako rito ah. Isa pa, babarangin ko na talaga to. Marunong ka pa rin ba? Hindi ba ikaw ang tinuruan ni Lola sa ganyan? Marunong ako pero hindi ko pa naman masyadong nasubukan. Saka 15 lang ako noon, hindi ko alam kung kaya ko pa. Tulungan mo kong makaganti sa lalaki na yon, Aiki. Please, sigurado ka ba ate? Hindi ba kaya nga ayaw mong matuto noon dahil ayaw mong may mapapahamak na ibang tao? Na gusto mong mabuhay ng normal?
Kung mabubuhay ba ako ng normal, tingin mo ba maipaghihiganti ko ang nangyari sa asawa ko? Hindi ko na kayang maghintay sa karma ng taong yun. Gusto kong ako na mismo ang magbigay nun sa kanya. Masyado na siyang maraming paninira na nagawa sa asawa ko. Hindi niya tinitigilan. Gusto ko siyang manahimik na. Mali, gusto ko siyang makitang nahihirapan paunti-unti. Hindi sang-ayon si Aiki sa gusto ng ate niya dahil kilala niya si Elvira bilang isang tao na ayaw sa kakayahan na meron ang pamilya nila. Kay Elvira dapat ipapasa ng kanilang lola ang kakayahan na yun, ngunit mas naniniwala si Elvira sa patas na pakikipaglaban. Hindi niya akalain na susubukin siya ng pagkakataon na ang tangi na lang niyang makakapitan ay ang itim na kapangyarihan. Naninibago si Aiki sa ritual na ginagawa niya dahil gagawin lang nila yon sa pamamagitan ng pangalan na nakuha nila sa account ng lalaki at mga litrato na nakolekta nila rito. Mabigat ang enerhiya, kaya alam ni Aiki na mabigat din ang magiging pataw sa lalaki na yon. Wala si B-Boy sa bahay nila dahil inaalagaan ito ng mga magulang ni Oliver. Nang matapos ang ritual, pumunta sila sa ospital para makipagpalitan kay Cassandra sa pagbabantay. Hindi pa rin nagigising si Oliver, pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Elvira. Nagagaling din ang asawa niya. Mahal ko, gising na dyan. Birthday na ni B-Boy bukas. Akala ko ba kakain tayo ng samgyup? Marunong na nga raw siya mag-chopstick eh. Naghihintay na siyang umuwi ka. Miss na miss ka na namin, mahal. Please naman, mahal ko. Gising na dyan, ha? Maraming galos sa katawan si Oliver na unti-unti palang humihilom. Naroon lang si Elvira sa tabi ng kanyang asawa habang ang kapatid niya ay bumalik sa bahay nila. Kinabukasan, nagising si Elvira nang gisingin siya ni Aiki. Binulungan siya nito na tumingin sa labas dahil may kaguluhan doon. Sinunod naman ni Elvira ang sinabi ng kapatid niya kahit na hindi niya alam kung tungkol saan yon. Naabutan niya na may lalaking nagwawala at pinagmumumura ang mga nurse na nag-aasikaso sa kanya. Ano ba? Ayusin mo ang trabaho mo! Nurse ko rito, ang bobo mo? Paano ka nakapasa nagkatrabaho kung hindi ka nag-iisip, ha? Ayusin mo ang paggamot sa labi ko. Singaw lang to, hindi mo pa malinisan ng tama. Aray ko! Ano ba? Lumayas ka rito! Palitan niyo yan! Bigyan niyo ako ng mas magaling na nurse niyo rito! Nasaan ba si Doc Wilson? Hindi mapigilan ni Elvira na mapangiti habang nakikitang tila ba unti-unti nang umiepekto ang barang na ginagawa nila. Nakakaramdam siya lalo ng galit sa dibdib niya dahil sa kung paano ituring ni Baron ang mga nag-aasikaso sa kanya. Kahit na anong gawin ng mga yon, hindi niya itinitikom ang bibig niya. Sa halip ay pinagsasalitaan niya ng masama ang mga nasa paligid niya. Hindi pa yan ang mararanasan mo dahil nagsisimula pa lang ang sakit. Tingnan natin kung makakapagsalita ka pa ng masama sa kapwa mo kapag lumalala na yung nangyayari sa'yo. Habang nag-iingay si Baron, sinadya ni Elvira na dumaan para makita siya nito. Hindi nga siya nagkakamali dahil agad siyang nakilala nito. Tiningnan siya ng masama at para mas lalo itong maasar sa kanya, tumayo siya malapit dito para tingnan ang nangyayari sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Pinapanood kung paano ka makarma. Isipin mo yun, nagpapagamot ka na nga lang. Kailangan mo pang pagsalitaan ng masama ang mga nurse. Grabe namang ugali yan, Manong. Hanggat hindi ka nagbabayad sa kanila, wala kang karapatan na pagsabihan ako kung pinagsasalitaan ko man sila ng masama. Dahil totoo naman eh, kung hindi sila gagamit ng utak, hindi sila dapat magserbisyo rito.
Saka ano bang pinagsasasabi mong karma ko? Wala akong ginagawa masama kaya hindi ako makakarma. Baka sa susunod mo pa malalaman kung anong karma ang nangyayari sa'yo. Ang sama kasi ng lumalabas sa bibig mo eh. Ayan, malapit ng mabulok. Sasabihin ko sana na kawawa ka. Kaso, hindi pala pwedeng kaawaan ng taong walang awa sa iba. Deserve mo yan. Tinalikuran ni Elvira si Baron na walang ibang ginawa kundi ang magmura at magalit. Lumipas pa ang 2 araw, muli na naman silang nagkita sa ospital dahil mas lalong namaga ang nguso ni Baron. Ang malala pa, may maliliit na uod na lumalabas sa sugat niya. Nakakadiri itong tingnan, pero bawal itong takpan dahil mas lalong lumalala. Napansin ni Elvira na nililinisan ng nurse ang sugat na yon at isa-isang tinatanggal ang mga uod. Pero si Baron patuloy pa rin sa pagsasalita ng masasama. Kumusta ka na? Yan ba ang nangyari sa'yo? Buti na ibubuka mo pa yung bibig mo. Hindi ba yan sumasakit kapag nagsasalita at nagagalit ka? Ikaw na naman. Ano bang kailangan mo sa akin? At panay kasunod? Ito ba yung gusto mo makita, ha? Hindi lang yan. Pero sana makita ko yung mas malala pa dyan. Yun bang hindi mo na maibuka ang bibig mo? Para naman manahimik ka na. Inuuod na yung bibig mo. Paano? Puro bulok ang lumalabas na salita sa'yo. Alam mo kung anong mabubulok? Ikaw at ang pamilya mo kapag hindi mo ako tinigilan. Kaya ko kayong ipatumba sa totoo lang. Alam mo, wala ka na talagang pag-asa eh. Sobrang sama ng ugali mo. Hindi ka man lang magbago, ganyang may nangyayari na sa'yo. Ano ba naman sana na ma-realize mo na may mali ka rin, tapos magbago ka. Alisin mo yung mga pinaggagawa mong kasiraan sa ibang tao na hanggang ngayon nasa account mo pa rin. Alin ba ron? Yung asawa mo? Hindi ko alisin yun kahit na anong mangyari. Para habang buhay rin yung bitbitin ang kahihiyan niya. Totoo naman ang pinagsasabi ko at hindi ko nakasalanan kung nasaktan siya. Sa halip na bigyan ka pa ng pangalawang pagkakataon, hindi na mangyayari. Sa sama ng ugali mo, dapat hindi lang bibig mo ang inuuod. Dapat buong katawan mo na dahil yung bulok mong ugali, hindi na yan kailanman magbabago. Ganito na ang ugali ko noon pan, kaya hindi ako magbabago dahil lang sa sinabi mo. Ito na ako at wala akong nakikitang mali. Yun na nga ang mali sa'yo. Hindi mo nakikita ang problema sa sarili mo. Mas higit na kilala ko ang sarili ko kaysa sa kilala mo ko. Hindi yung basta mauunawaan ng mga taong mababa ang kapasidad ng utak. Pumantay ka muna sa level ko bago mo ako payuhan. Dahil kahit na minsan, hindi ako makikinig sa mga taong mababa. Hindi ako yuyuko para pakinggan ka. Ikaw ang tumingala sa akin dahil mas lamang ako sa iyo sa lahat ng bagay. Tanggapin mo yon at itatak mo sa kukote mong gamunggo. Parehos lang kayo ng asawa mo. Mahina ang utak. Sana sumama ka na lang sa kanya kapag mamamatay siya. Pwede rin isama niyo ng anak niyo para naman mabawasan ang pasakit na tao sa Pilipinas. Wala naman kayong pakinabang eh. Pabigat lang kayo sa lipunan at sa gobyerno. Hindi kami kailanman naging pabigat sa ibang tao. Nagtatrabaho ng marangal ang asawa ko. Oo, hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral katulad ng nagawa mo. Pero hindi ibig sabihin na wala na kaming alam sa buhay. Minsan, kayong mga may pinag-aralan pa ang madalas umaasta na may ugaling kalye. Ang ugali mo, hindi man lang pumantay sa utak mo. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo eh. Samantalang ang ugali mo, sa kanal naman nagmula. Ngayon na nakikita kitang nagkakaganyan at walang pagbabago sa ugali. Tama lang na pagdusahan mo yan ang habang buhay. Tutal hindi ka naman na magbabago eh. Sayang lang ang pagkakataon na sinayang mo. Hindi ka nagpakita ng kaunting pagpapakumbaba para sana kaawaan pa kita kahit na paano. Hindi mo ako kailangang kaawaan. Ikaw ang maawa sa sarili mo at sa buhay mo. Mayaman ako. Kaya kong gumastos para sa sarili ko. Hindi ako katulad mo na magmamakaawa pa ng abuloy sa iba.
Hindi lahat nababayaran ng pera. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan ka isasalba ng pera mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadali ng pinakahuling sentimo na meron ka. Hindi na nakipagtalo pa si Elvira. Umalis na siya at umuwi sa bahay nila para ayusin ang gamit ng anak niya. Nasa ospital din kasi si Biboy dahil umatake na naman ang sakit niya sa baga. Ang tumutulong na lang kay Elvira ay ang magulang at kapatid ng asawa niya. Kahit na paano ay nakakaluwag-luwag siya dahil sa iilang mga tao na nagpapaabot ng tulong. Sa paglipas ng mga araw, nawala na ng balita si Elvira tungkol kay Baron dahil hindi na niya ito nakikita sa ospital. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon na ng magandang pagbabago kay Oliver hanggang sa tuluyan na siyang nagkaroon ng malay. Salamat naman at nagising ka na, mahal ko. Ay, nako. Miss ka na namin ni Biboy. Pasensya ka na, mahal ah. Kung nangyari to sa akin, pinag-alala pa kita sa gastusin. Huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga, maayos ka na. Huwag mo na uulitin yan, ha? Hindi ko alam ang mangyayari sa akin kapag nawala ka. Hindi namin kakayanin ni Biboy. Tapos na ba ang birthday ng anak natin? Hindi na tayo nakapag-samgyupsal. Nakakainis ka talaga, mahal. Magpagaling ka na lang para sa birthday mo na lang tayo mag-samgyupsal. Sorry talaga. Sorry. Feeling ko wala akong kwentang tao tapos pinahirapan pa kita. Hindi yan totoo. Dahil isa kang responsableng asawa at ama. Sobrang swerte namin sa'yo ni Biboy. Kaya wag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao. Mahalaga ka. Hindi na kailangan pang makapagtapos ka ng pag-aaral o maging kasing talino ka nila. Ang mahalaga, alam mo ang responsibilidad mo at mabuti kang tao. Alam mo na ba ang nangyari? Hindi na mahalaga yon. Sa ngayon, kailangan mo makabawi ng lakas para pag uwi mo, lulutuan na ulit kita ng paborito mong merienda. Hindi napigilan ni Elvira na maluha dahil sa tuwa. May ilang araw pang nilagi si Oliver sa ospital bago siya nakauwi sa bahay nila. Hindi pa siya tuluyang magaling pero mas nais niyang sa bahay na lang siya magpapahilom ng mga sugat niya. Dahil doon, makakasama niya ang kanyang pamilya. Umuwi na si Cassandra habang si Aiki ay nagpaiwan sa bahay ng ate niya. Kailangan pa rin niyang tulungan si Elvira, lalo na at wala itong makakatuwang sa loob ng bahay. Ang gastusin nila sa ospital, ginawa nila ng paraan na ilapit sa lahat ng institusyon na nagbibigay tulong pinansyal, para lang wala na silang maiwan na utang. Ate, may sasabihin ako sa'yo. Hindi mo na ba aalisin yung barang? Hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka ni Oliver. Hindi na, dahil nung huli ko siyang nakausap, ang sama pa rin ang ugali niya. Sobrang yabang niya. Nagpa-albularyo sila eh. Oh, ano nangyari? Hindi ka ba napahamak? Hindi naman, kasi natatandaan ko yung tinuro sa akin ni Lola noon. Mabuti nga naunahan ko ang albularyo eh. Iniisip ko lang kung gusto mo bang tanggalin ang barang kasi mahihirapan na tayong gawin yun. Kaya pa naman, pero kung tatagal pa lalo, hindi na yun mawawala. Hindi ko alam. Kahit na paano ay may awa pa ring nararamdaman si Elvira. Kahit na sabihin niyang galit na galit siya kay Baron. Nais niya pa ring magbigay ng isa pang pagkakataon. Pasimple siyang bumalik sa bahay ni na Baron kung saan naririnig niya mula sa labas ang panay sigaw ng naghalong galit at sakit na nagmumula kay Baron. Doon niya lang napagtanto na mukhang wala ngang planong magbago ang lalaki. Bago siya umalis, nakita niya ang kasambahay na nagmamadaling umalis at umiiyak. Narinig pa niya ang usapan ng dalawa at sinabi na hindi na nila kayang magtiis pa sa kanilang trabaho. Dahil kahit na anong gawin nila, masyado nang natatapakan ang pagkatao nila.
Hindi na nila malunok ang mga masasakit na pangmamata ng matapobreng amo nila. Umalis si Elvira, bitbit ang desisyon niyang hindi niya aalisin ang sumpa na ibinigay niya kay Baron. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting naging maayos ang kalagayan ni Oliver. May nasimulang maliit na negosyo si Elvira sa tulong ng isang tao na siyang nakapanood ng video tungkol sa pangmamaliit ni Baron kay Oliver. Si Aiki naman ay umalis na rin sa bahay ng ate niya matapos masigurado na wala na talagang balak si Elvira na alisin ang barang. Salamat naman, mahal. Maayos ka na talaga. Nakakalakad ka na. Sa susunod, pwede na ulit ako magmotor. Ayan ka na naman eh. Mamaya maaksidente ka na naman. Alam mo naman din ang ugali ng ibang mga customer. Mamaya makakilala ka na naman ng tulad ni Baron. Alam mo mahal, yung trabaho ko na yon malaki rin ang tulong sa ibang tao. Kasi mas napapadali na makuha nila ang gamit nila. Kahit naman saan, hindi natin maiiwasan na may makakahalubilo talaga tayong mga taong mapagmataas eh. Siguro kailangan ko rin maging matatag kung sakali man na may makikilala ulit ako katulad ni Baron. May mga tao pa rin namang mababait eh. Kumbaga sa 10 tao na nakakahalubilo ko, isa lang ang gaya ni Baron. E paano na lang kung lahat ng riders sumuko na? Paano na ang mga taong kami rin ang isa sa inaasahan, di ba? Sige na nga. Kung saan ka magiging masaya. Basta palagi ka lang mag-iingat. Opo mahal. Hindi ko naman sasayangin ang pangalawang buhay na binigay sa akin eh. Sana nga wala nang tao pang katulad ni Baron. Isang tao na sobrang taas ng tingin sa sarili. Inaakalang pwede niya lang tapakan ng mga taong mas mababa sa kanya. Tara na, excited na si Biboy sa samgyupsal. Sa pagpapatuloy ng mga araw nila, nagiging maayos ang kanilang pamilya at kabuhayan. May nagiging sapat na silang pera para magpatuloy sa pagpapagamot ng kanilang nag-iisang anak. Mahirap man ang napagdaanan nila, naniniwala pa rin ang mag-asawa na darating din ang panahon na makaaahon sila. Sa tagal ng panahon na wala nang balita si Elvira kay Baron, nakita na lang niya ito sa post na nanghihingi ng tulong ang kanyang asawa. Dahil naubos na ang kayamanan niya dahil sa sakit niya. Wala ring ibang taong nais na tumulong sa kanya dahil sa sama ng kanyang ugali. Nalaman din ni Elvira na hanggang sa panahon na yon ay hindi pa rin nagbabago si Baron. Mataas pa rin ang tingin niya sa kanyang sarili kahit na walang-wala na siya. Ni hindi niya magawang magpasalamat sa mga taong nanatili sa tabi niya. Doon lang napagtanto ni Elvira na sadyang mayroong mga tao na kahit na anong mangyaring pagdurusa sa buhay, kailanman hindi magpapakumbaba at mas pipiliin pa rin nila na maging mayabang kaysa umamin na kailangan nila ng tulong ng iba. Na minsan talaga, wala sa edad, pinag-aralan o trabaho makikita ang ugali ng isang tao. Katulad ng sinabi ni Elvira na hindi lahat ng edukado ay dapat nirerespeto. Ang bawat trabaho din ay may kanya-kanyang papel sa buhay ng bawat individual. May trabaho na kahit na mukhang maliit lang titingnan para sa iba, malaki pa rin ang naitutulong para sa kabuhayan ng ibang tao. Huwag maliitin ang isang tao base lang sa trabaho niya. Dahil ang kahit na anong trabaho, kung lumalaban ng patas, mas malaki pa rin ang maitutulong nito sa kanilang pamilya. Hindi kailanman magiging basehan ang propesyon o trabaho para lang makuha ang respeto. Huwag pairalin ang yabang dahil sa mundong ito, hindi natin alam kung hanggang kailan ka nasa itaas at hanggang kailan mananatiling mababa ang taong minamaliit. Hindi kailanman naging kahinaan ang pagiging simple o ang pagkakaroon ng mababang trabaho.
Mas kahanga-hanga pa nga ang mga taong tahimik lang, pero araw-araw ay nagsusumikap at lumalaban ng patas. Hindi nanlalamang, hindi nagmamayabang, at higit sa lahat, hindi nakakalimot tumulong sa kapwa. Sa bawat pawis ng isang marangal na manggagawa, naroon ang tunay na tagumpay. Shout out sa ilan sa mga solid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Hi kila Noy07, Carmela Bendaño, Lovely Abainza, Rowena Genilia and family, Lenny Lagrana, Shaira May Espiritu, Erlinda Tolenada, Mirna Alfaro, Hawina Zan, Josie Aniban, Justina Benliro. Hi kay Maria Laurino, kay Mary Cortado, Jesus Alegre, Marvin Vega, Yoli Vos, Nel Golong, LVMD ng El Salvador, Jocelyn Magalona, Emma Suwico Cabalquinto, Purita Cabilis, Angelica Loar, Johnny Bell Esposo. Salamat sa pakikinig kina Rosalyn Cordova, Leti, Nympha, Rose, Arvin ng Jollibong Calamba, Laguna, Janice Naldoza, Brents Recto, Yurime, Ace Fantinalgo, Jocelyn Arroyo, Zach Tuiza, Jevel Rosas, Kem Paulo Evaristo, Angelina Ignacio, Elizabeth Hardenil, Rochely Del Rosario, Cindy May Habahab, Baby Ko Montez, Kimberly Española, Dandy Panal, Petronila Balyelos, Rosalyn Percoma, Merly Villarimo, Evie Bognot ng AJJ Garment, Dapdap Tarlac, Junef Casinaw, Casinaw Family, Dagdag Family, at Dulgime Family ng Taytay Rizal. Hi kila Noemi Garcia Pabunan, Jocelyn Nazareno, Sally Albino, Sita Jane, Ellen Joy Reanzares, Mami Lenny Padolina ng Cosmo Medical ng Malvar, Ami Bug, Rosel Nabo, Linda Trinidad, Irma Umali, Daphne Alejandro, at sa kanyang tita Elvira Alejandro, kay Kuya Aljun, Tito Rolando Alejandro, at kay Ella ng Morong Rizal. Shout out kila Angelica Yawan, Mary Ann Malila, Ebelia Malila, Mares Malila, at Ivy Malila, RV Tiong, Rachel Montero, at Accounting Department ng ISDH Narvacan, lalong-lalo na kina Sir JP, Jepoy, Michael Kong, Jade Jedang, Danica Dina, Erika Pedang, Kevin at Rachel. Shout out din kina Bevelyn Ganda, Elaine Sexy at kay Rachel Pretty. Hello din sa mga solid listeners na sina Grace Abela, Emily Romero, Ami Lorin, Jenny Luis, Estelle at John D. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig mga apo.